Nagising ka na ba na mabigat ang loob? Na para bang kasisimula pa lang ng araw at pagod ka na? Minsan ang simpleng pagbukas ng iyong mga mata ay tila nagsisimula ng isang labanan na hindi natatapos. Bumangon ang katawan, ngunit nakadapa pa rin ang kaluluwa. Marahil ito ay isang problema sa pamilya, mga balita na nagpatumba sa iyo, isang tahimik na pagkabalisa, o isang sakit na walang nakikita, ngunit nakikita ng Diyos. At higit pa riyan, naiintindihan niya. Paano kung sinabi ko sa iyo na posible na simulan ang araw sa ibang paraan? Nang may panibagong lakas, may lakas ng loob sa iyong puso, may kapayapaan sa iyong espiritu, kahit na sa harap ng pinakamatinding balakid. Ngayon gusto kong anyayahan ka na gawin ito. Huminto ng ilang minuto at isuko ang araw na ito sa Diyos. Dahil may kapayapaan na nagmumula sa itaas, na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, at ito ay abot kamay mo ngayon. Ang sikreto, hanapin muna ang kaharian, at lahat ng iba pa ay idaragdag. Ilang beses mo nang sinimulan ang iyong araw sa autopilot. Cellphone sa kamay, karera ng mga iniisip, nakasalansan ang mga alalahanin. Ngunit paano ang iyong espiritu? Anong pagkain ang sinimulan mo sa iyong mga araw? Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, sa Isaas 40:31, na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Umakyat sila na may mga pakpak na parang mga agila. Umatakbo sila at hindi napapagod. Lumalakad sila at hindi nanghihina. Ang pangakong ito ay hindi malayo. Siya ay buhay. Ito ay para sa araw na ito. Siya ay para sa iyo. Ang pagdarasal sa umaga ay higit pa sa isang magandang ugali. Ito ay isang gawa ng espiritual na proteksyon. Ito ay tulad ng pagsuot ng baluti ng Diyos bago pumunta sa labanan. Ito ay inihanay ang puso sa langit bago harapin ang mga panggigipit ng lupa. Kapag nagdarasal ka, inilalagay mo ang iyong sarili. Huminto ka sa pakikipaglaban ng mag-isa at magsimulang lumakad kasama ang isa na hindi kailanman natalo sa labanan. At marahil ngayon ay tinatanong mo ang iyong sarili, posible ba talaga para sa akin ang kapayapaang ito? Baka maingay ang isip mo, magulo ang iniisip mo. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng buong pagmamahal at katotohanan, posible ito. Dahil ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay hindi katulad ng sa mundo. Ito ay kapayapaan na nagbabantay sa puso, kahit sa gitna ng bagyo, gaya ng nasusulat sa Juan 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso, ni matakot man. Huminga ka ng malalim ngayon. Tama, ngayon. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata at sabihin, kahit na tahimik na, Panginoon, iniaalay ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Ang maliit na pagkilos na ito ay nagsisimulang baguhin ang lahat. Ito ang simula ng isang bagong espiritual na disposisyon. Ang sabi mo, hindi na ako nag-iisa. Ang mga balakid na kinakaharap mo ngayon ay hindi ang katapusan. Hindi nila tinutukoy kung sino ka, kung saan ka dadalhin ng Diyos. Bawat hirap, bawat takikibaka, bawat luha, lahat ng ito ay ginagamit para palakasin ka, hindi para sirain ka. Si Jesus mismo ang nagsabi, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan, at kung siya ay nagtagumpay, maaari ka ring manaig, dahil ang kanyang espiritu ay nananahan sa iyo. Marahil ang pinakamalaking balakid na kailangan mong malampasan ngayon, ay hindi sa labas, kundi sa loob. Maaring ito ay ang takot sa paggabigo, pagkakasala tungkol sa nakaraan, kawalan ng kapanatagan tungkol sa hinaharap, kalungkutan na nagpipilit na manatili. Ngunit kapag sinimulan mo ang iyong araw sa panalangin, may nagbabago sa loob mo. Nagsisimula kang makakita sa mga mata ng pananampalataya. Simulan mong alalahanin kung sino ka sa Diyos, isang minamahal, pinili, pinatawad, na ibalik na anak. Maraming tao ang tumitingin sa iyo, at walang ideya kung ano ang iyong dinadala. Ngunit alam ng Diyos. Alam niya ang mga pakikibaka na walang nakikita. At kahit ngayon, sa mismong sandaling ito, inaabot ka niya. Sinasabi mo sa iyong puso, na ito ako. Hindi kita iniwan kailanman. At ngayon, lalakad tayo ng magkasama. Yan ang susi. Hindi ito tungkol sa pagharap sa araw na may sariling lakas. Ito ay nagsisimula sa araw sa presensya ng isa na umalalay sa iyo. Kahit na ang lahat ay tila nagugulo. Ito ay pag-unawa na ang kapayapaan ng Diyos ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang kanyang tunay na presensya sa gitna ng mga ito.
Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung ito ay naantig sa iyong kaluluwa at nagbigay sa iyo ng kaunting pag-asa, kung gayon ay huwag mong itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe sa channel ngayon, dahil dito araw-araw mayroon kaming mga panalangin, salita at mensahe upang palakasin ang iyong pananampalataya. I-like ang video na ito para mas marami ang maabot. Magkomento sa ibaba kasama ang iyong kahilingan sa panalangin. Isang bagay na sinabi sa iyo ng Diyos ngayon. Binabasa at ipinagdarasal namin ang bawat komento. At ibahagi ang video na ito sa isang taong nahihiyapan. Maaari kang maging sagot ng isang tao sa panalangin. At sa susunod na sandali ng video na ito, sama-sama tayong magdarasal ng isang malalim na panalangin. Ganap na ibibigay ang araw na ito sa Diyos. Huwag ka pa umalis. Ito ay simula pa lamang ng kung ano ang Kanyang gagawin sa iyo ngayon. Ngayong nagsimula ng magbukas ang iyong puso sa presensya ng Diyos, sabay-sabay tayong sumisid ng mas malalim. Dahil ang pagtagumpayan ng mga hadlang ay hindi lamang tungkol sa pagharap sa kanila sa panlabas. Ito ay tungkol sa kung paano ang aming mga panloob na aksyon sa kanila. At doon higit na kumikilos ang Diyos. Hindi palaging binabago ang tanawin, ngunit binabago ka mula sa loob, upang dumaan sa mga kailangang pagdaanan ng may pananampalataya, may katatagan at may kapayapaan. Ilang beses mo na bang naisipang sumuko? Ilang beses mo na bang naramdaman na nagdasal ka? At walang nagbago. Ngunit marahil, sa pananahimik ng Diyos, tinuturuan ka niya na umasa sa Kanya. Dahil minsan ang pananahimik ng Diyos ay hindi kawalan, ito ay pagtuturo. Patunay ito na inihahanda ka niya sa isang bagay na hindi pa dumarating. At hindi niya sinasayang ang sakit. Palagi niyang ginagawang layunin ang sakit kung patuloy kang magtitiwala. May mga araw na pakiramdam mo ay maliit ka, mahina, hindi kaya. Ngunit ang katotohanan ay nasa mahihina ang Diyos na nagpapakita ng Kanyang lakas. Ipinaalaala ito ng Biblia sa atin sa 2 Korinto 12:9. Nang sabihin ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Hindi mo kailangang maging malakas para magamit ng Diyos. Kailangan mo lang maging willing. Handang magtiwala, willing na magpatuloy, handang bumangon, kahit ikalibong beses na. Ang Diyos ay hindi humahanga sa ating lakas. Naantig siya sa ating mga pusong nadurog. Ito ay sa pagkasira na siya ay kumikilos. Ito ay sa katapatan ng pagod na kaluluwa na siya ay pumapasok na may pagbabago. At marahil ngayon yun mismo ang iyong estado. Pagod. Ngunit may kislap pa rin ang pananampalataya, gaano man kaliit. At sa mismong apoy na ito, nagsimula ang Diyos ng isang bagong kwento. Gaano man kaliit ang iyong pananampalataya sa ngayon, nagagawa pa rin itong ilipat ang mga bundok. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa taong hindi nabibigo. At ang isang tao ay ang iyong tagapaglikha. Sana nakakakita ng wakas mula sa simula. Ang taong nakakaalam ng bawat detalye ng iyong buhay at may planong mas malaki kaysa sa anumang naisip mo sa ngayon. Naalala mo noong naisip mong hindi mo malalampasan ang isang bagay at nagawa mo. Tandaan kung kailan tila katapusan na at hindi nga. Inalalayan ka ng Diyos noon pa man at pananatilihin niyang muli. Ang Kanyang katapatan ay hindi nagbabago sa mga pangyayari. Hindi huli ang Diyos. Hindi nakakalimutan ng Diyos. Hindi pinababayaan ng Diyos. Perfect ang timing niya, at habang naghihintay ka, gumagawa siya, kahit hindi mo namamalayan. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Huwag gumawa ng padalos-dalos na desisyon, batay sa pansamantalang emosyon. Ang nararamdaman mo ngayon ay totoo, ngunit hindi nito tinukoy ang iyong buong kwento. Nakikita ng Diyos ang malaking larawan. Nakikita mo ang sakit ngayon, nakikita niya ang kagalingan bukas. Kita mo ang problema, inihanda na niya ang solusyon. Nasa kalagitnaan ka ng proseso, ngunit isinulat na niya ang wakas. At ang wakas ay magiging mas mabuti kaysa sa simula. Kailangan ng pananampalataya upang magpatuloy kahit na tila walang kahulugan. At sa pananampalatayang ito ang dapat mong panghawakan. Dahil pinararangalan ng Diyos ang mga hindi sumusuko. Pinararangalan ng Diyos ang mga taong, kahit umiiyak, ay nagpapatuloy. Sino, kahit walang pag-unawa, ay sumusunod. Na, kahit na walang lakas, ay lumuhod at nagsabi, Panginoon, hindi ko na alam kung ano ang gagawin, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Sa pagsuko na ito, magsisimula ang himala. Maraming beses, hindi agad na alis ang mga balakid, dahil sa pamamagitan nito,
Hinuhubog ng Diyos ang ating pagkatao. Pinalalakas ang ating pananampalataya at tinuturuan tayong umasa sa Kanya. Kung madali lang ang lahat, hindi ka lalago. Kung mabilis lang ang lahat, hindi ka matututong magtiwala. Nasa sakit na ang pananampalataya ay dinadalisay. Sa disyerto ka natutong marinig ang tinig ng Diyos. At doon, kapag ang lahat ay tilapuyo, ang manna ay bumubukal mula sa langit. Ang pagsisimula ng araw, kasama ang Diyos, ay paglalagay sa Kanya sa gitna ng lahat. Ito ay pagkilala na kung wala Siya, ay makakalakad ka. Ngunit hindi ka makakarating sa nararapat. It's declaring, Diyos, hindi ko lang gustong humingi sa iyo ng tulong. Gusto kong marinig mula sa iyo. Turuan mo ako. Turuan mo ako. Sustain me. Ang pag-asa na ito ay ang tunay na landas ng lakas. At kahit na tila maulap ang lahat ngayon, tandaan, ang araw ay patuloy na sumisikat sa itaas ng mga ula. Ang pangako ng Diyos ay nananatiling matatag. Kahit na hindi ito nakikita ng iyong mga mata ngayon, kung ano ang Kanyang ipinangako, Kanyang tutuparin. Maaring wala ito sa iyong oras, sa iyong paraan, ngunit ito ay magiging sa pinakamahusay na paraan, sa Kanyang paraan. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng mga hadlang, sa harap ng lahat ng mga pagdududa at takot, gawin ang pagpipiliang ito, magtiwala. Pagod man ang iyong pananampalataya, ibigay mo sa Diyos ang hindi mo na kayang dalhin. Hindi lamang niya ito madadala para sa iyo. Gusto niya. Dahil ikaw ay mahalaga sa Kanyang mga mata. Pakialam niya. At narito siya. Ngayon, nang mas handa ang ating mga puso, sabay-sabay tayong humakbang. Sa susunod na sandali, gagawa kami ng isang taos puso. Malalim na panalangin, isang tunay na pagsuko ng lahat ng bagay na nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Dahil ang panalangin ay hindi lamang salita, ito ay isang pagtatagpo. At ngayon, maaring baguhin ng pulong na ito ang lahat. Sama-sama tayong manalangin. Ito ang pinakamahalagang sandali ng iyong araw. Huminga ng malalim, kalmahin ang iyong puso, i-off ang mga distractions, ipikit ang iyong mga mata kung kaya mo. At kung hindi mo kaya, tumutok na lang sa bawat salita. Ang panalangin ito ay para sa iyo. Ito ay para sa araw na ito. Ito ay para sa yugtong iyon ng iyong buhay. Makipag-usap sa Diyos ng tapat, nang hindi nagmamadali. Nakikinig siya sa iyo. Panginoon, aking Diyos at Ama, sa sandaling ito, lumalapit ako sa iyong presensya ng may bukas na puso. Alam mo lahat ng pinagdadaanan ko. Alam mo ang aking sakit, ang aking mga kawalan ng katiyakan, ang aking panloob at panlabas na mga laban. Walang natatago sa iyong mga mata. At para diyan, bago ang anumang salita, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil kahit mahirap ang mga araw, nandito pa rin ang Panginoon. Kahit na ang lahat ay tila madilim, ang Panginoon ay patuloy na liwanag. Ama, inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking balakid. Yung hindi ko kayang lutasin. Ano ang nagpapapuyat sa akin sa gabi? Ano ang nakakaubos ng lakas ko? Inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Aminin ko na may mga pagkakataong nakakaramdam ako ng pagod. Walang direksyon, nanlulumo. Pero kahit ganoon, pinili kong magtiwala. Dahil alam kong mas malaki ang Panginoon sa anumang problema. Higit sa anumang sakit, higit sa anumang pangyayari. I-renew mo ngayon, Panginoon, ang aking lakas. Huminga ng bagong buhay sa akin. Hipuin ang aking puso ng iyong kapayapaan. Yaong kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Kalmahin ang aking kaluluwa. Patahimikin ang takot. Unuin mo ako ng pag-asa. Naway simulan ko ang araw na ito na ang aking mga mata ay nakatutok sa iyo. Na ang aking puso ay nagpapahinga. Ang aking isipan ay lumakas at ang aking diwa sa kapayapaan. Panginoon, tulungan mo akong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit ng lupa ay tila hindi ligtas. Tinutulungan akong magtiwala kahit na iba ang sinasabi ng lahat ng nasa paligid ko. Tulungan mo akong maghintay sa iyong timing. Kahit na ang aking orasan ay sumisigaw sa pagmamadali. Dahil alam kong perpekto ang iyong timing. Mas malaki ang plano mo. At ang iyong katapatan ay hindi nagkukulang. Sa araw na ito, Panginoon, patnubayan mo ang aking mga hakbang. Bahala ka sa mga desisyon ko. Bigyan mo ako ng kaunungan, pag-unawa, pasensya. Naway parangalan kita sa lahat ng bagay. Naway maging salamin ng iyong pangangalaga ang aking buhay. Nawa ang sinumang tumingin sa akin ay makakita ng isang tao na, kahit na may mga galos, ay lumalakad ng may pananampalataya. Naway makita ko sa akin ang kapayapaang sa iyo, lamang magmumula. Pagpalain mo ang aking tahanan, ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking mga relasyon.
Ilayo mo sa akin ang lahat ng hindi nagmumula sa iyo. Baliin ang hindi nakikitang mga tanikala. Buksan ang mga pinto na hindi ko mabuksan. Isara ang mga hindi na dapat manatili. Turuan mo akong marinig ang iyong boses, upang makilala ang iyong mga tanda. Nagpapahinga sa iyong katahimikan. Ama, salamat sa pakikinig sa akin. Sa pagmamahal sa akin, kahit nabigo ako. Dahil dinadala ko sa mga araw na hindi ako makalakad. Salamat dahil kahit minsan nakakalimutan kita, hinding-hindi mo ako nakakalimutan. Ngayon, ipinapahayag ko na ang aking araw ay nasa iyong mga kamay. At kahit gaano pa karaming mga paghihirap ang dumating, alam kong wala sa kanila ang hihigit pa sa aking Diyos. Dahil dito pinupuri kita, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Nagpapasalamat ako sa lahat, at nagpapatuloy ako sa kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung taimtim kang nanalangin, alam mong dininig ng langit. Minsan ang sagot ay kasama ng mga salita. Sa ibang pagkakataon, na may katahimikan. Ngunit laging may pagmamahal. Ang Diyos ay gumagawa, kahit na hindi mo pa nakikita. Patuloy na magtiwala, patuloy na manalangin, maglakad ka pa. At kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyo ngayon, kung naramdaman mo ang hawakan ng Diyos sa anumang paraan, gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan. Mag-subscribe sa channel. Dito makikita mo lagi ang mga salita ng pananampalataya, panalangin at mensahe na makapagpapalakas sa iyong kaluluwa araw-araw. I-like ang video na ito para mas marami ang maabot. Magkomento sa ibaba kung ano ang naramdaman mo o iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin. Nagbabasa ako, nagdarasal ako, at magkasama tayong lumikha ng isang tanikala ng pananampalataya. At huwag kalimutan, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Maaari kang maging sagot ng isang tao sa panalangin ngayon. Naway maging maliwanag ang iyong araw, kahit na sa harap ng mga labanan. Naway lumago ang iyong pananampalataya, kahit na sa kawalan ng katiyakan. At nawa ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ang iyong puso ngayon at magpakailanman.